Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakailanpaman. Sa bawat isang naririto sa paralan ng Panginoon na patuloy nakikipag-aral at bumabahagi sa mga aralin na nagbubuhat sa kabatlayaan, ano nga ba ang pinakamainam sa lahat ng bagay na inyong narinig? Alin nga ba rito ang hindi sa inyo magbibigay ng kapaguran, bagkus ay kapahingahan? Kanino nga ba aasa ang bawat isa? Sa isang Diyos na kung saan siya nagbubuo ng pananampalataya? Sa kanyang kapwa na lagi niyang kasama? O sa kanyang sarili na binigyan ng kaangkinan at kaalaman? Sapagkat mula sa mga tatlong bahaging yan aking mga iniibig, dito ang tao bumabahagi ayon sa paggalaw, ayon sa pagkakilala, ayon din sa inspirasyon na kanyang tinitindig sa kanyang sarili. Kayo sa inyong mga buhay, bagamat hindi nga lahat ay pantay-pantay ayon sa karasan, sapagkat ayon sa kalagayan ng bawat laman na meron kayo, nagpapakilala ito ng iba't ibang uri ng danas na inyo nang natagpuan at napagunawa. Alin dito ang natutunan at alin pa rito ang ibig niyo pang pag-aralan. Sapagkat kung sa bandang huli ang tanging susi sa lahat ng pagpapagal ay kapahingahan, kanino kayo kukuha ng kapahingahan, aking mga iniibig? Sino ang inaasahan niyong sa inyo ay magbibigay? Sa ganitong kaparaanan at sa ganitong kalagayan, ibinabalik sa inyo ang lahat ng yan upang sa bandang huli mapagunawa ninyo. Sa larangan ng buhay, patuloy lang kayong gumagalaw, ngunit sa bandang huli, ano nga ang inyong aasahan? Kaya nga matuwid ang sa inyo ibinigay. Kung ang kababaang loob ay pangunahing susi na ipinakikilala sa bawat mag-aral, sapagkat sa pamamagitan ng kababaang loob, ang tao ay sumusunod, nagpapahinuhod, nagbibigay sa kanyang sarili ng isang kalagayan na ang kaamuan ay angkinin. Nagpapakilala rin ba ito ay mas madaling kunin? Hindi nga ba ito nakakabagod gawin? At kung sinasabi din na sa bahagi ng laman, kung ang tao ay maghahasik, ano nga bang kanyang aanihin? At kung siya maghahasik ayon sa Espiritu, dito dumarating ang pagpapala. Ayon naman sa Ebanghelyo. Ano ang pangangailangan ng tao? At paano nyo tinutugunan ang bawat yung pangangailangan? Ano ang pangarap ng bawat tao? At paano nyo sinusundan ang inyong mga pangarap? Anong ibig ng tao? Anong ginagawang kaparaanan ng tao upang makuha ang bawat kanyang maibigan? Ano pa ang gusto nyo? Sapagkat mula sa mga bagay na ninanasa ng tao, dito nagsisimula ang mga paggalaw, aking mga iniibig. Nasain man ng dakilang guro na kayo'y maaralan ng bawat salita ng Ebanghelyo kung ang puso nyo ay wala sa Kanya. Saan nandoon ang puso ng tao? Kung ito ay nasa sanglibutan, doon siya bumabahagi at nagpapagal. Ano nga bang ikakatwiran ng tao? Sapagkat kung ang lahat ng bagay ayon sa paggalaw ay pinipili ng inyong mga puso, ayon sa pagnanasa na inyong itinitindig, sa bandang muli, ano nga bang ibibigay ng mga nasain na yan? Ano nga bang kanyang ipakikilala sa inyo? Kung ang dakilang guro na lumakad sa sanglibutan ay nagpakilala rin ng isang aralin, baka nga sakali sino man dito ay nakikinig, ito man ay kanyang nasain. Ano naman ang pagnanasa o ibibigay ng tao sa mga bagay na yan? Ang Panginoon ay nagpakilala na mula sa Kanya, kung ito ay magaganap, ang kapahingahan ay siyang ganti. Ang kapayapaan ay bahagi ng Kanyang bunga. At ang pag-ibig, ang tanging niyang magiging dala-dala. Ito ang pangako ng dakilang guro. Ito ang bagay na sa inyo ay inaaral. Bagaman sa sanglibutang ito, lahat ng bagay na hahayag, lahat ng bagay na hahawakan. Mahirap nga bantanganan ang isang bahagi na hindi mo mapatunayan? Sapagkat narito, wala pa rito ang iyong kaalaman. Mahirap nga bang angkinin na isang karunungan ng isang pangako na ang dakilang guro sa kanyang kapanahunan nang sabi, samantalang ikaw ay namumuhay sa makabagong panahon?
Ang salita ba ng Panginoon at ang iyong pangangailangan ay nagkakaroon ba ng kabuluhan? Malibang nga matutunan ng taong makita ang kahalagahan na yan sa kanyang mga paggawa. Tunay, kahit kayo na inaaralan, hindi nyo yayakapin ang katotohanan yan. Sapagkat sa bawat kalagayan na mayroon kayo, ano ang hinahanap nyong katapatan ng inyong pananampalataya? Paano nyo napapatunayan na ang Diyos ay nakikinig sa inyong dalangin? Paano nyo napapatunayan na ang inyong mga gawa ay naging karapat-dapat sa harapan ng Diyos? Ano ang tinitingnan nyong kapalit? Ano ang tinitingnan nyong bunga? Ano ang ninanasan nyong makuha? Sapagkat kung ang mga bagay niya hindi magkaroon ng katotohanan, mababawasan ba ang pananampalataya? Magkukulang ba ang Diyos sa kanyang sarili? Ang karunungan ba ay hindi lalatag? Sapagkat ang paaralan ng Panginoon ay hindi lang paaralan. Ayon sa inyong nakikita sa laman, ito ay paaralan ng inyong mga kaluluwa. Tunay, saan nga ba nagmumula ang mga lilit na pagnanasa hanggang sa ito ay lumaki? Saan nga ba nagmumula ang batas ng pag-aakitan ayon sa kanyang kalagayan? Saan nga ba nagmumula ang lahat ng yan, aking mga iniibig? Hindi ba yan sa inyong mga kaluluwa na umangkin ng mga paggalaw nung una at ngayon inaani ninyo ang bawat paggalaw na yan? At muli kayong gumagalaw na tulad sa isang nagtatanim upang muli sa kinabukasan kayong muli ay umani. Kaya nga sa bandang huli may katanungan, gaano kayo katalinong magsasaka? Sa panahon ng inyong pagtatanim, anong uri ng binhi ang inyong itinatanim sa inyong bukirin? Sapagkat sa lahat ng mga bagay na yan, aking mga iniibig, dapat yung mapagtanto at dapat yung mapag-unaw, hindi lahat ay panahon ng pagtatanim. May panahon din ng pag-aani. May panahon din ng pagpapagal. May panahon ng kapahingahan. Kaya nga kung ang lahat ng bagay ay nilatag ayon sa kanyang kapanahunan, nababasa niyo ba ang sinasabi ng panahon upang ikaw naman na gumagawa, hindi ka gagawa na lumilihis sa kapanahunan upang ang iyong pagsisikap at ang iyong lakas ay hindi masaya? Sapagkat kung ito ay panahon ng pag-aani, saan ka magtatanim? Kung ito ay panahon ng tagtuyot, anong aasahan mo? Hindi nga bang yung naiwan sa iyong bangaan, na yung tinipon upang pakinabangan? Kaya nga, sa mga bahagi ng katwirang iginagalaw ng tao, ano ito, aking mga iniibig? Ito pa rin bang nasain ng inyong mga puso? Ito baga rin ang inaasahan yung ganti sa inyo ng kaitaasan sa gitna ng inyong mga pananampalataya? O ito ang pagkakilala niyo sa Diyos ayon sa kanyang kalagayan, na kayo'y naghahandog sa kanya ng kahilingan at mga daing upang kanyang marinig at kayo ay kanyang bigyan? Ang bago bang hain sa dambana ng Diyos ay ang kahilingan ng inyong mga puso? Hindi nga ba maaaring ibalik kung paano noon na ang tao ay naghahain sa dambana ng Diyos sa mga bagay na pinakamainam na bunga ng kanyang pagpapagal? Hindi ka ba makakapaghain sa kapanahonang ito ng pinakamainam na mula sa iyo sa harapan ng Diyos sa panahon na ikaw ay nakikipagtipan? Ano nga ba ang ninanasa mo sa sarili mo at sa harapan ng Diyos upang ito ay magkaroon ng katwiran? Mga iniibig ng mga kapatid, tunay na ang paaralan ng Panginoon ay mainam, sapagkat narito, kaya niyang ibigay sa inyo ang lahat ng kadahilanan upang ang inyong karunungan ay lumitaw, upang ang inyong pinaninindigang prinsipyo ay mahayag. At buhat din sa mga bagay niya ang Diyos ay mabuti, sapagkat bago pa lang ang lahat ng yan, nagtindig na ang kaitaasan ng mga katwiran na hindi mapapasubali. Ano pat kahit ang katwiran ng tao, itinindig niya sa lupa at marami ang umangkin. Darating ang panahon, lahat ng yan ay susubukin upang makita lang ng tao aling paninindigan ang mananatili, aling katwiran ang magiging karapat-dapat.
Sapagkat ganito ito tinuro noong unang panahon at kahit si Pablo sa kanyang kapanahunan ay nagpakilala ng mga katwirang yan. Kaya nga sa bandang huli, ano sa kanyang sinabi? Mag-ingat ka sa mga bagay na iyong pinanindigan at tinutungtungan. Sapagkat kung ang pagtungtong mo sa unang ebanghelyo ay hindi nagkaroon ng kasapatan, ikaw ay mabubuwal. Ngunit kung ang pagtungtong mo sa pananampal kasapatan, ikaw man ay ititindig. Ano ngayon ang inyong paninindigan? Aking mga iniibig. Ang inyo bang nakilalang hindi na mababago ng panahon? Ang inyong pananampalatay lagi lamang nakasalig ayon sa iyong pagnanasa? Hindi nga ba maaari ang iyong pananampalatay masalig sa pagnanasa ng Panginoon na kung saan nilalayo niya na ang bawat isa ay gumagawa ayon sa kanyang kalooban? Sa katwiran ng bawat isa sa inyo, ang pag-aaral ay hindi nga matatapos, ni ang kapahingahan ay hindi maangkin, sapagkat habang ninanasa ng tao ang mga bagay sa sanlibutan na ito'y patuloy na dumarating at lumilipas, hindi matatapos ang taong maghangad, kumuha, umangkin, kahit nga ang katawan lamang na ay lumipas na. Sapagkat sa bawat kalagayan na mayroon ang paralan ng Panginoon, ito ay natural. Ito'y natural na bahagi at kanyang kaangkinan. Samantalang kayo na naririto, may dalawa kayong bahagi at kaangkinan. Ang kaangkinan ayon sa laman at ang kaangkinan ayon sa Espiritu. May dalawang bahagi na parehong sumisigaw ng pangangailangan. May parehong prinsipyo na pinaninindigan. Sa kalagayan ng bawat isa, tama ang iyong pagkakasabi. Kinakailangan ikaw ay balansyado sa bawat paggawa na mayroon ka. Mayroon ka para sa iyong espiritu at mayroon ka para sa iyong laman. Ngunit sino sa inyong magsasabi na kayo ay nasa kalagayang balanse? Paano nyo nalalaman na kayo pala ay umaayon sa kabalansehan at sa harmonya na itindig mula noon hanggang ngayon? Sapagkat kung ang pagkilala ng kabalanse ay nangangailangan din ng karunungan, nagkaroon din ba kayo ng paniliksik ayon sa karunungan na yan? Lahat ng salita na nauukol sa kabanalan ay kaalaman at karunungan. Ngunit hindi nyo ito matutunan maliban ito nyo may pag-aralan. Ang ibang ang mag-aral hindi lang sumasaliksik ng mga aklat, ibinibigay ang kanilang sariling buhay upang ito ay patunayan. Kaya nga ang katwiran ng Ebanghelyo ay hindi namamatay, sapagkat marami sa mga tao na nauna sa inyo at nakaunawa at nakakilala na ito'y isa buhay at napatunayan nila ito ay katotohanan. Sa buhay na ito sa sanglibutan, aking mga inibig, makailang beses na nga ba kayong ibinuhay at makailang beses na rin kayong isinilang? Ano pang ibig niyong patunayan sa sanglibutan? Ano pang ibig niyong kunin mula sa Kanya? Upang may paunawa lamang sa inyo sa bandang huli, may isa kayong tunay na tahanan, hindi ang sanglibutan, kundi ang tahanan doon sa kaitaasan. Ngunit bakit hindi kayo makabalik ng may kapayapaan? Bakit kinakailangan muling ibalik ang tao sa paralan na kanya ng pinanggalingan? Ano ang sinasabi ng mulit-muling buhay na inyong kinukuha at inyong ginagampanan? Bakit hindi makapagtapos ang tao sa mga aralin ng Panginoon na magbibigay kadahilanan sa Kanya kung Kanyang mapagtatagumpayan ng buhay na may kapayapaan? Gaano nga ba karaming buhay pang dapat ipautang? Gaano pa kalaking katwiran ang dapat mabuksan? Gaano pa kalaking utang ang dapat bayaran? Sapagkat kung ang bawat aralin ay gayon, kung bawat kadahilanan ay magiging gayon, nakikita niyo bang may kapahingahan sa mga bagay na ito, aking mga inibig? Nadadaman ba ninyo na kung kayo nagbabayad ng utang sa buhay na ito, may kapahingahan? Naramdaman ba ninyo kung patuloy kayo naghahangad ng mga bahagi ng lumilipas, may kapahingahan? Kaya nga, kung ang aral ng Panginoon ang matutunan ng bawat isa, nandoon ang pangako ng kapahingahan.
Sapagkat tunay naman, kung matatagpuan ng tao ang bahaging yan, may isang uri ng kapayapaang magpapahinto sa kanya sa lahat ng paghahangad niya sa sanglibutan, at ito ang magtuturo sa kanya ng kaamuan, ng kababaang loob, ng isang uri ng pag-ibig na hindi matatawaran, na hindi sisino at hindi susukat, lalong hindi hahatol, at mananatili sa kanyang puso ang aral ng Panginoon. Ano pat ang kanyang paggawa, hindi mo kakakitaan ng bahagi ng katitisuran kahit ng mga taga-sanglibutan. Ngunit kakikitaan ng Diyos ng kadakilaan ng layunin, sapagkat narito tinutupad mo ang utos ng Diyos. Hindi ba ganyan na po na aking mga inibig sa paralan ng Panginoon? Isa lang ang laging ibinibilin. Ang tao ay tumupad sa kalooban ng Diyos. Hindi nyo ba gayan natatandaan na? Hindi nyo ba gayan na pagsino mula pa noon hanggang ngayon? Pinipilit na ang tao, hinihikayat ang tao na tumupad sa bawat utos ng Diyos. Ngunit ang tao ay nagtitindig ng kanyang pagnanasa. At dahil dito, ang batas ng Diyos ay nababaliwala. Ang iba na may nakakakita ng pakinabang sa bawat utos na yan. At inaakala niya ito ang bunga ng kanyang pananampalataya. Kaya nga may pagkaabuso sa bawat bahagi ng karunungan din na nagmumula sa kaitaasan. At ano ang nangyayari sa mga kaluluwa? Ang pag-abuso ay nagaganap. Sila man ay sumusuway. Sapagkat hindi tinimo ng sa kanilang puso ang batas ng Diyos upang kanilang isagawa. Ngunit ginawa nila ang batas ng Diyos na kahihiyan sa harapan ng kanyang kapwa. Ano pat ang kanyang paggawa? Pumapasok sa kahatulan at kapahamakan. Nagiging katitsuran doon ng maraming mananampalataya. Huwag itong mangyari sa aking mga iniibig, kundi maging matimtiman kayo aking mga iniibig sa isang katwiran ng kaamuan, na lagi kayo mapagpahiniud sa harapan ng Diyos at maibigin sa inyong kapwa, na hindi lalabas sa inyong pagbig ang anumang uri ng paghatol na nakakasira mula sa inyo na pinagkakatiwalaan ng Diyos, at ganun din sa inyong kapwa. Sapagkat saan naman lahat ng ito nagmumula sa isang pagkakatiwala? Ang Diyos ay nagtitiwala sa bawat isa na kayo ay magtatagumpay sa bawat kabuhayan na sa inyo ay binibigay. Ito ay hindi matatawaran, sapagkat wala naman nakakapaghandog ng iba uri ng pag-ibig maliban sa isang Diyos. Bagamat ito'y tinuturo sa bawat isa at ibinibigay sa inyo bilang halimbawa, sapagkat inaasahan na ang tao sa pagdating ng tatalima sa salita ng Diyos, at ang kanyang pag-ibig ay kanyang ilalagak, sapagkat narito ang kanyang Diyos, ang kanyang unang pag-ibig, kung kanya pang maaalala. Mga iniibig na mga kapatid, bukas lagi ang paralan sa lahat ng kaluluwa. Maraming pang darating sa inyong mga harapan, at kayo na narito na marami pa kayong daranasin. Sapagkat ito'y bahagi ng pag-aaral, magpapakilala sa inyo ano ang tinanganan ninyo, karunungan at katwiran, hanggang saan nyo ito tatangan, hanggang saan kayo dadalhin. Hanggang matutong bitawan ng tao ang mga walang kabuluhang prinsipyo na kanyang pinaniniwalaan upang yakapin na niya ang bahagi ng katwiran na kung saan siya hinuhubog. Tinuturuan, binibigyan ng katwiran upang lagi na ang kanyang paggaway maging karapat-dapat. Hindi nga kayo makakaiwas, aking mga iniibig, sa batas ng Diyos. Hindi nyo pwedeng sabihin sa inyong sarili, hindi nyo siya kailangan. Maaari din sabihin nyo, hindi nyo kailangan ng batas ng Diyos. Ngunit katotohanan ang sasabihin ko sa inyo, ayon sa pagkakalika, ang tao ay nilikha ayon din sa batas. Ayon sa pagnanasa ng isang batas, na kung saan ang bawat isa nilikha ayon sa wangis ng Diyos. At dahil dito, ito ang tali ng inyong mga pagkatao. Sa ayaw man ng tao at hindi, gustuhin man niya o bigin, ang katwirang yan ay nakatindig na aking mga iniibig. At ang bawat isa ay magpapata, matupad lamang ang kalidlitang utos hanggang siya at ang Diyos ay maging isa. Ito lamang ang bahagi ko sa inyo, aking mga iniibig.
Muli, ang aking handog ng pag-ibig at ng kapayapaan aking ibinibigay sa bawat isa mula ngayon at magpakilanpaman. Paalam. Ako ang sa inyo'y naglingkod sa harapan ng dakilang Panginoon, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam.